Kahapon, napanood natin kung paano lumaki sa wasak na pamilya si Boy. Napatigil siya sa pag-aaral dahil sa gulong ginawa sa eskwelahan. Nalulong sa bisyo ng hold up, nagbuo ng gang, nagnakaw hanggang sa makulong. At para makalaya, inoferan siyang pumatay. Proud na nakapatay ako. Siyempre, sa loob, pag criminal ka, may pangalan ka. Bakit buong tapang na tinanggap niya ang inalok na trabaho ng pulis? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Boy Manlapas. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Alex, you're a veteran reporter for more than 30 years. Kapag na-assign ka noon sa mga kulungan, ano ang nasa isip mo sa tuwing nakikita mo ang mga preso? Nung reporter ako, gumawa ako ng istorya doon sa maximum Oo. row ng mga preso. At lahat sila, pag tinanong ko, wala silang kasalanan. Na-frame up lang sila, biktima sila. So, naramdaman ko na parang talagang feeling nila biktima sila, kaya sila nandun. Kaya siguro ganun ang nangyari kay Boy Manlapas na dahil sa galit niya, normal lang na gawin niya yung mga bagay na gano'n. Ilang beses na rin akong nakabisita sa kulungan. May mga nakangiti, pero pilit na tinatago ang tunay na nararamdaman. Tama ka dyan, Peter. At kagaya nga ni Boy, ay yan ang kanyang nararamdaman. So, panoorin pa natin ang karugtong na kanyang kwento. Papatay ka. Para lamang makalaya, kinagat ni Boy ang alok ng pulis. Sige. Napiyansahan si Boy kapalit ng pagpayag niya na maging isang hired killer. Sa halagang 20,000 pesos kada ulo, walang awang pinatutumba ni Boy ang mga taong nasa listahan ng kanyang amo. Yun po ang unang pagkapatay ko ng tao. At the age of 19 years old, proud na nakapatay ako. Siyempre, sa loob, pag criminal ka, may pangalan ka. Uy, Boy! Salamat sa mga paayuda mong bigas, ha? Kaya gustong-gusto ka namin, eh. Lagi kang may bonus. Walang ano man. May susunod pa, Salamat, ha? Boy, bonus. Anak, hindi ka ba talaga titigil? Natuturog ang puso ko tuwing nakikita ko ang pangalan mo sa dyaryo. Bakit ba kasi kailangan mo itong gawin? Wala namang akong choice eh. Di naman ako nakapag-aral. Tsaka nandito na ako. Tanggapin nyo na lang ako bilang ako. Ang nanay ko lalong naawa sa akin eh. Boy! Mag-iingat ka pa rin parati, ha? Mga kapatid ko, kumbaga nagising sa katotohanan eh. Sabi ng mga kapatid ko, na hindi na magbabago yan. Pabayaan mo na yan. Pero nakita ko nanay ko. Sa bawat pagkabilanggo ko, nanay ko ang nakikita kong dumadamay sa akin, dumadalaw, walang sawa. Dahil sa kabi-kabilang kaso ng mga pagpatay taong 1985, naging wanted si Boy sa Bulacan at may patong sa ulo na 40,000 pesos. Nagtago siya sa Bicol, pero isang araw, naisipan niyang balikan ang kanyang ama sa Tondo, Maynila. Tay! Sino ka? Ako to si Boy. Anak mo kay Feli. Oh! Galing dito ang nanay mo ah. Wanted ka raw? Wala na kasi ako mapuntahan. Akong bahala sa'yo. Kinupkup si Boy ng kanyang ama Nung makita ko tatay ko, para bang nasiyahan ako. at isinama sa mga racket nitong pandurukot. So tatay ko, nakita ko nandudukot. Natuto rin po ako mandukot. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Pinaslang ang kanyang ama na isa palang miyembro ng sindikato
Nagalit po ako. Kaya nga po, nakaburo lang tatay ko, nandun ako eh. Naabangan ko yung mga tao na pumatay sa tatay ko. Dahil wala nang ibang kumakanlong kay Boy, natunton at nadakip siya muli ng mga pulis. Makulong kayang muli si Boy at paano makakalaya? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento bukas. Kita mo sa buhay ni Boy, no, Alex, na gumagawa siya ng masama, pero tumutulong siya sa mga area niya, no? Para bang he's trying to ease his conscience na maski papano, gumagawa siya ng kabubuti sa mga iba, no? Ang gusto ko namang sabihin as a reflection, yung bang wala siyang pakiramdam sa mga ginagawa niya, mga criminal activities dahil hindi na ipakilala sa kanya ang Diyos eh. Yeah. So, ganon. Wala siyang idea na nagsiste ng Diyos. So, nabubuhay lang siya na sa sarili lang niya. So, tulad ni Boy, maaaring yung mga nanonood sa atin ay wala ring direksyon ng buhay. Merong kaguluhan at pakiramdam mo ay wala kang patutunguhan at hindi mo nga alam kung ano ang gagawin mo. Pero kapatid, meron kang pag-asa sapagkat mahal ka ng Panginoon. Merong Diyos na may magandang plano sa buhay mo. Pero una sa lahat, dapat malaman mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Without God, you are nothing. But today, your life will never be the same again if you decide to follow these simple steps. Tandaan mo lang, acronym ng Boy, yung ating pong nasa yung karakter po sa kasaysayan sa kwento natin. Boy, B-O-Y, letter ng B, believe. Believe in God that He can save you. Ayon po sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. I like that. Ang letter O naman, offer your life to Him. Invite Jesus to be your Lord and Savior. For He first offered His life on the cross for the forgiveness of our sins. And the letter Y, yes to Jesus. Saying yes to Jesus means surrendering everything to Him, your past, present, and eternity. If that's you wanting to say, Lord, I believe in you, I offer my life to you, and from now on, yes, I want to follow you. Then confess this prayer with your mouth full of faith. Panginoon, marami po salamat, Lord God, sa kwentong aking napanood. Nakaka-relate po ako, Panginoon. Una sa lahat, alam ko na ako'y likas na makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sapagkat gusto ko mang gawin ang mga bagay na gusto kong gawin, katulad ng paggawa ng mabuti, pero kadalasan ito'y nauuwi sa kasalanan. So, Panginoon, sa sandaling ito, Lord God, inaako ko na kailangan ko ng Savior. At alam ko, Panginoon, na Ikaw ay dumating dito sa mundo upang ako'y iligtas sa aking kasalanan at mamatay sa krus ng Kalbaryo at bayaran ang aking kasalanan. Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Lord and Savior. At mula po ngayon, Panginoon, ako po ay susunod sa iyong mga gabay sa akin sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Ako po ay lalakad ng may kabanalan, may takot sa iyo at sa larangan ng katwiran. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung taus-puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, then congratulations. Your name is now written in the Lamb's Book of Life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Please chat with us now. Please type, yes, I prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442.
Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Boy. Aalamin natin kung ano ang nasa isip niya sa tuwing pumapatay siya. Ano kaya ang mga huling tagpo na nakasama niya ang kanyang ama bago ito pinaslang? Ang mga kasagutan at iba pang katanungan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, diyan lamang kayo. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at Your Healing Now. Happening on March 13, this powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin sa kwento ni Boy na naging hired killer siya. Ano kaya ang nasa isip niya sa tuwing pumapatay siya? Nakukonsensya kaya siya? Para sagutin yan at iba pa nating katanungan, naritong muli si Boy Manlapas. So, Boy, thank you again for being here. So, Boy, nung naging hired killer ka, ano ang pakiramdam mo sa tuwing nakapatay ka? Wala po akong nararamdamang takot eh. Wala pong pangamba. Para po sa akin, pag nakakapatay ako, parang proud po ako pag ganun. Kasi nga po, dahil sa halos lumaki na ako sa kulungan, pag doon sa loob ay kriminal ka, pumapatay ka, sikat ka. Yun yung bumakat sa isip ko. Sabi ko, sikat ako nito kasi nakapatay ako. Parang bang walang personalan na trabaho lang. Parang gano'n. Parang pong ganun. Pero yung iba kasi, yung ako nga, naging reporter ako, no? Yung iba kailangan nila ng droga para yung bang Malakas ang loob. malakas ang loob, parang Pero ikaw, hindi mo kailangan yun. Hindi. Pag gumagawa ako ng krimen, hindi ako nakadrugs. Pagkatapos nun, doon ako nag-drugs. So, ano namang ginagawa mo sa perang binabayad sa iyo? Kasi at that time, malaking halaga yun, no, sabi mo. Yung 20,000 ay hindi ganun kalaki, kumbaga na para ipamudmud mo. Hindi ko pa ginagawa yun Hindi pa ako boy bonus nun Naging boy bonus ako nung bagets gang na ako So, yung pera po na yon bisyo lang po. Oh, okay. Nagka-club po ako, tapos nagda-drugs, ganun. Doon lang po nauubos. Nagsusugal sa mga monte, ganun. At pag naubos po, papanik uli ako ng jeep para bang libangan ko lang po. Tapos babalik po ako sa sugalan. Okay, so balikan natin yung kwento mo kanina. Kapag pinapangaralan ka ng nanay mo na magbago ka na, ano ba tumatakbo sa isip mo? Kasi hindi ka naman nakikinig Minsan sinabi ng nanay ko sa akin, alam mo, panalangin dito ng mga tao sa lugar natin, mamatay ka na. Kasi nung panahon na yun, ang nanay ko kasi kasama sa mga nagdadasal sa bahay-bahay. Sabi nga sa akin, alam mo, boy, perwisyo ka rito. Kasi nga po, pag nakakadrugs ako, nagpapaputok po ako ang mga tao natatakot. Kaya sabi po ng nanay ko, panalangin dito, mamatay ka na. Sabi ko, hayaan nyo sila. Hindi mo na ako mamamatay Sabi ko sa nanay ko, tigas ng ulo mo. So ang dami niyang pangangaral sa akin, pero tumatalbog lang Hindi ko tinatanggap. Hindi ko pinakikinggan. Nakikita mo ba, Boy, na merong pagbabago sa buhay ng mami mo? Nagkaroon na po siya ng ng isang lalaking kinasama niya. At hindi na siya pumapasok sa cabaret nung time na yon. Kasi may nagtotoo sa kanya na isang lalaki na nagtatrabaho naman. Sabing ganon, pakikisamahan na lang kita, huwag ka nang pumasok. Kaya hindi na po nagpatuloy ang nanay ko sa pagtatrabaho sa cabaret. Okay. So, nang naging wanted ka na
at may reward na yung ang ulo mo. Ano ang naramdaman mo at that time na ikaw ngayon ang may bounty? Nung time na yon, ang pakiramdam ko parang lumiit yung mundo ko eh. Parang limitado yung galaw ko. At hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya nagtago po ako noon. Una po ni-raid po ako eh. Kaya lang nakatakbo ako. Sa bubong po ako, kami nagtakbuhan eh. So nakaigtad po ako. Nagpunta po ako sa Olongapo. Kasi sa Olongapo po, may pangkat po kasi ako eh. May ganghok eh. Solid po doon sa Olongapo. Winelcome po nila ako sa Olongapo. At doon po ako nag-stay mga 3 months. At nasundan po ako doon ng mga PC at saka mga pulis. Nagkaputukan po kami. Nasa bundok po ako eh. Kaya nakatawid po ako ng kabilang kalsada. Pumara lang po ako ng truck. Gumitna po ako. Yung palang truck, may mga pasahero pong baka patungo Maynila. Okay. Doon na po ako sumakay. Nakiangkas po ako. Hanggang sa nakarating po ako ng Maynila. Tapos meron po akong sinundong isang barkada ko. Sabi ko, tago mo ako sa Bicol. Nakarating po ako hanggang Bicol. Doon po ako nagtago ng 3 buwan. At inanap ko po ang tatay ko. Kasi wala na po ako mapuntahan. Kumbaga, nangangailangan ako ng tulong eh. Lalo na ng pamilya ko. Nung pagkakataon na yun. Kaya ang ginawa ko po, pumunta muna po ako sa Dait, Camarines Norte. Wala akong pera paluwas ng Maynila. Nagtingin-tingin po ako ng bahay ng mayayaman, pumanik po ako. At nag-akit bahay po muna ako para may baon po akong pera patungo po ng Maynila. At doon nga po sa pinanik kong bahay, medyo nakakatuwa kasi naligo pa po ako ron sa bahay. Nagluto pa po ako. Habang tulog po yung mga Kasi nagugutom po ako eh. Binusak ko yung rep. So nagluto po ako ron. Kumain ako, naligo ako. Pagpanik ko po doon sa kwarto nila, natutulog yung mag-asawa. Binuksan ko po yung aparador. Kasya naman po sa akin yung damit ng asawa. Pero hindi ka nanood ng TV. Hindi po. At may mga alahas po ako nakuha. Complete Oo, nag-dining muna bago Naligo pa. Ang gusto kong malaman sa iyo, siyempre, yung galit sa tatay mo. So, nandun pa ba nung nagkita kayo? Hindi po galit yung naramdaman ko sa tatay ko, kundi pangungulila eh. Kailangan ko ng tatay. Kasi lumaki po ako ng wala pong kamay. Kailangan ko ng tatay ng mga pagkakataon na yun. Kaya po, nung nakita ko po siya, gusto ko akapin. Wala po akong naramdamang sama ng loob o galit. Ang naramdaman ko po, pagkasabik eh. Kasabi ka na mayakap ko tatay ko. At bago siya pinatay, ano ang naging pag-uusap ninyo bilang tatay at anak? Nung bago siya pinatay, nandun kami sa bahay niya. May signos na siya eh. Una muna, nag-drugs po kaming dalawa. Kasi nag-drugs pa rin tatay ko eh. Tapos, nung umiinom po kami, sabi niya, boy, itong litrato ko na to, ito, ilagay mo yan sa ibabaw ng kabaong ko pag namatay ako. Sabi ko, bad trip ka naman eh. Ba't kamatayan pinag-uusapan natin? Maya-maya, alika sumama ka sa akin. Sabi ko sa'yo pupunta sa Santa Cruz. Kukunin ko yung party ko. Nagkaka-onsihan kami. Sabi ko, ano yung onsihan? May mga grupo ako, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, bibigyan mo ako ah. Oo. So nagkalesa kami patungo sa Santa Cruz. Nung malapit na po kami doon sa lugar, huwag kang didikit sa akin. Sabi niya, huwag kang didikit sa akin. Distansya ka lang. Kasi nagkakainitan kami ng kasama ko eh. So hindi ako dumikit sa kanya. Sumusunod lang po ako. Maya-maya pumasok ako sa bahay. Paglabas niya, siguro mga 2 minutes lang, paglabas niyan, tumatakbo na po siya. Sabi niya sa akin, takbo. Sabi ko, bakit? Ayan na, yung mga kasama ko. May mga dala po silang pamalo. Nang tinignan ko yung pamalo, meron pong nakabalot na goma. Yung pamalo, may goma ng gulong. So naabutan po kami. Yung isa po, naharap ko eh. Tapos yung 4 po, pinagpapalo siya. Nakita ko po kung paano pinalo.
Pag pinapalo po, tumatalbog lang sa ulo niya. Kaya ang kinamatay ng tatay ko po, hemorrhage eh. Sa loob pumutok. Nung hawak ko po yung tatay ko na gano'n, sabi ko, halos iilang buwan ko lang siyang kasama, tas namatay na. Kaya gusto ko pong ibawi yung tatay ko. So, boy, nung pinatay ang tatay mo, hindi ka ba natakot na baka ikaw ang next? Because you were there, nakita mo lahat eh. Hindi po nila ako kilala eh. Kasi sampid lang po ako ron. Hindi po nila ako kilala. Pero sila po namukhaan ko eh. So, wala po akong ganung kaisipan na babawian nila ako. Yeah. Idadamay nila ako sa pagpatay sa tatay ko. Wala po eh. So you never, hindi mo na sila nakita? Hindi na. Yung balak mo na mag-revenge? Hindi na po. No. Kaya nung namatay ang tatay ko, wala po akong ginawa sa Quiapo, kundi uminom ng uminom. At isang gabi nga po, nasaksak po ako eh. 4 po tama ko. Dahil sa drugs. Doon po mismo sa Quiapo. Kasi wala na po ako, nadismaya na po ako eh. Wala na tatay ko, kaya nag-inom po ako, nag-drugs po ako. Kaya lang po, nung bumibili po ako ng drugs, nagkaano po kami, nagkabanggaan po kami ng binibilang ko. Pinagsasaksak po nila ako. 4 po tama ako sa dibdib eh. Grabe. Wala po akong dugo. I speak po yung sinaksak nila sa akin. Kumikisay po ako sa rekto. Diyan po sa rekto. Nagkikisay po ako. May dumampot po sa akin. Taxi driver, dinampot akong ganun. Tapos sinakay ako sa taxi, dinala po ako sa MCU Hospital. Pagdating ko po ron, pagising ko, may mga nakapasok na lang pong tubo sa katawan ko. Sinisip-sip po yung dugo ko. So, walang nakakaalam po na nasaksak po ako eh. 1 linggo po nung magaling na ako, ang bail ko po ay 5,000 mahigit. Wala po akong pambayad. Tumakas po ako sa ospital. Dumaan lang po ako sa Filescape. Yun po ang nangyari. At umuwi po ako doon sa Quiapo, sa tiyuhin ko. Hinahanap po pala nila ako. Hindi nila alam kung ano yung nangyari sa akin. Okay. So, sa dami na nangyari sa'yo, sa buhay mo, noong mga panahon na yon, sa tingin mo kaya, naalala mo pa ang Diyos o naalala ka ng Diyos? Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Hindi ko po kilala Diyos eh. Wala pa po akong Diyos. Wala kasi nagpakilalang Diyos sa akin eh. Wala po eh. Kasi nanay ko rin, hindi pinakilala ang Diyos sa akin. Kasi wala po kaming Diyos sa bahay. Kaya hindi ko po maalala kung may Diyos o wala. Yun po yung... Basta nabubuhay po ako sa sarili ko lang eh. So even nung pinatay ang papa mo, hindi ka nagalit sa Diyos? Wala nga po akong Diyos eh. Oho, na dapat kong kagalitan eh. Okay. So, boy, sa mga kabataan na nanonood ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila bilang a father talking to the younger generation? Siguro hindi lang sa kabataan, sa lahat ng nagloloko, sa lahat po ng hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng mga kriminalidad. Ang may papayo ko lang po sa inyo, huwag nyo na ituloy. Kasi alam nyo ang patutunguhan ninyo eh. Ang ending niyan, kamatayan o bilangguan. Kaya mas mabuti pa, bago maging huli ang lahat, kasi nasa huli po pagsisisi, bago maging huli ang lahat, tumigil na kayo. Magbagong buhay na. At makapagbabago lang kayo sa pamamagitan ng Panginoon. Dahil hindi tayo mababago sa sarili lang natin eh. Bagi ang bilangguan, di tayo nabago. Ako hindi ako nabago ng bilangguan. Hindi ako nabago ng nanay ko. Ang nakapagpabago lang sa akin, Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kayo, kung meron po sa inyo na patuloy pa rin nag-iisip at nagpaplanong gumawa ng kriminalidad, huwag nyo nang ituloy. Kasi hindi natutulog ang Diyos. May kabayaran po ang lahat ng bagay na gagawin nating masama. Yun lang po. Boy, maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin ng iyong istorya at karanasan. Pinatunayan mo na kahit gaano kadilim ang ating buhay ay mayroon pa ring tanglaw ng pag-asa sa ating Panginoon. At sa ating po mga manonood, kung handa po tayong magpakumbaba,
ay handa rin po ang Diyos na magpatawad at tumanggap sa atin. Sabi ng Colosas 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Salamat, Jesus, sa iyong pag-ibig at grasya. Samantala kung meron kayong problema, sakit o pagsubok sa buhay, pwede kayong tumawag sa aming 24/7 prayer center. Narito ang aming mga trained prayer counselors para alalayan kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 8737-0700. Pwede rin kayo mag-chat sa amin using the Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Limbawa, wala na kayong mga ulam, ganito. Sabi niya, di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Upang masolusyonan ang malnutrisyon sa kanilang komunidad, nagbigay ang Operation Blessing ng libreng pagkain sa 80 katutubong bata. Kasama sa mga ito ang 6 na anak ni Vernaline. Nag-improve din yung timbang niya po. Binigyan din ng Operation Blessing ng kapital at livelihood training ang mga nanay na tulad ni Vernaline upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Papasalamat na rin po ako yung sa Operation Blessing po. Part of your giving supports our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya maraming salamat po sa inyong tulong at patuloy na suporta. You give our kababayans like Vernaline a chance to have a brighter future when you send a special gift or become a monthly partner of CBN Asia. In your GCash app, go to Pay Bills, select Others, and click CBN Asia. Fill in the required fields and confirm your donation. Thank you for your generosity. Pakiramdam mo ba ang dilim ng buhay mo dahil sa patong-patong na mga pagsubok? Kapatid, gawin mong tanglaw ng pag-asa ang salita ng Panginoon. Gawin mo itong gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Listen to God's Word, inspiring stories, and more. Download the Tanglaw app now. Available ito sa Google Play Store, Apple Podcast, iOS, and Spotify. Available na rin ang Tanglaw in book form. Mabibili ito sa PCBS at Super Gifts PH ng Shopee. Sa buhay, nanghihina ka ba dahil sa kasalanan? Pakiramdam mo ang dumi-dumi mo at nawawalan ka na ng pag-asa. Kapatid, lumapit ka sa ating Panginoon na may pananampalataya. Ask for His strength, mercy, and grace. Tama. Sabi nga sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Salamat Lord sa iyong umaapaw na grasya para sa amin. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring stories like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Nabulag po ako noon, time na yon. So, kahit ayokong pumikit po ako. Patay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Maya-maya, seconds lang, naramdaman ko, bubulusok po ako pa ilalim. Nakita ko po sarili ko, bubulusok ako pa ilalim. Sabi ko, sila ako pupunta. Para po ako nasa isang imbudo.